Kung makikita nyo, may lumot pa rin. Ayan o. Pa-order ako ng matcha latte. Matcha green. Matcha coffee. Actually, wala na yung lumot dito kasi May na po siya, mga Islanders. So, yung lumot dito sa Boracay Island, just to give you an idea, nagsa-start siya mga 3rd week ng February or mga 2nd week ng February, tapos unti-unti siyang nawawala pag mga 2nd week or 3rd week na ng May. So nagsisialisa na yung mga lumot dito sa isla ng Boracay Island. Paunti-unti nawawala na sila, mga Islanders, kasi by June magti-change na po ng season dito sa Boracay Island. Yes, tama po ang narinig ninyo, hindi po kayo nagkamali ng rinig. Dalawa po ang season natin dito sa isla ng Boracay, diba? Para nasa abroad ka lang. By June, magiging habagat na po dito sa may Front Beach. Itong Front Beach, itong Station 1, Station 2 at Station 3 from June, July, August, September until mga 1st week or 2nd week ng October. Tapos, lahat ng mga water sports activities dito sa Front Beach ng Boracay Island, mga Islanders, ay matatransfer po siya sa Back Beach. So this is the Front Beach. Ito nakikita ninyo from Station 1, 2, and 3. And then yung Back Beach natin, doon po yung itatransfer lahat ng mga water sports activities once na nag-start maghabagat season na dito sa isla ng Boracay Island. So kapag maghabagat season dito sa Boracay Island ng mga months na sinabi ko, hindi nyo po talaga ma-appreciate ang Boracay Island, trust me. Kapag dito sa Front Beach, sa Station 1, 2, and 3, kasi malakas yung hangin, pangit yung dagat, yung beach, as in talaga. Pero ma-appreciate nyo naman yung Boracay sa back, at the back. Kasi nga doon na yung magandang season, hindi na po maalon sa Back Beach. Parang kabaligtaran dito. So kung makikita niyo ang ganda-ganda ng weather natin dito. So by June or July until October, ganito yung eksena sa Back Beach. Right now, sa mga turista na pupunta pa dito ng Boracay Island or nagbabalak pa pumunta ng Boracay Island, ang suggest ko sa inyo, kung gusto nyo talaga ng maganda yung weather, okay yung beach, konti lang yung lumot, punta kayo dito ng mga siguro 3rd week or 2nd week ng, 2nd week na pala ng May ngayon. 3rd week ng May or 1st week ng June. Kasi, as in, sobrang ganda ng Boracay. Tingnan naman, right now, ang ganda. At, pag mga ganitong season, mga Islanders, medyo kumukonti na po yung turista. Itong month, pagpatak na ng June, July, August, September, medyo off-season na kasi yan, mga Islanders eh. Yung ganyang mga months off-season, ibig sabihin, konti na yung mga turista, hindi na siya masyadong maraming turista ang pumupunta sa Boracay Island, but still, may mga pumupunta at nagbabakasyon pa rin sa Boracay Island. So, sino-sino nga ba yung mga turista na pumupunta sa Boracay Island pag mga off-season? Well, ang mga turista na pupunta dito sa Boracay Island pag off-season ay mostly mga foreigners. Mostly Italian. So alam nyo ba, ang isa sa mga na-discover ko sa Italian people ay they're so kind. Like, they cannot say no to you. Like, ako, na ang dami ko lang na-interview ng mga foreign nationals, I would say na ang isa sa pinaka-paborito kong foreign nationals na ini-interview is Italian people. Kasi alam niyo yung parang kapag lalapitan mo sila, go with the flow agad sila. Go agad sila kahit na alam mo yun na busy sila or may ginagawa sila, hihinto at hihinto sila sa iyo para i-entertain ka. Ganun ang mga taga Italy. Pero may ligo muna ako kasi masusunog na ako. At pangalawa, kaya gusto ko yung mga Italian people, napaka-sweet nila kapag nakikipag-usap sila. At alam mo yun, kung hindi mo lang sila kilala or kung kilala mo na sila, agad-agad kang mai-in love. Bakit? Dahil ang mga Italian people, kapag nakikipag-usap sila sa iyo, eye to eye contact. At ang
ang Italian people sobrang gaganda at ang gugwapo talaga ng mga Italian people. So hindi malabong the way na nakikipag-usap kasi sa kanila, mai-in love ka talaga kasi nga, or kikiligin ka talaga kasi nga eye to eye sila nakikipag-usap sa iyo. Kapag nakikipag-usap sila sa iyo, eye to eye contact talaga mga mi. So ang dami ko na na-interview ng mga Italian people at sobrang babait nila. Pangalawa, sa pinakagusto ko na ini-interview dito sa Boracay Island na mga foreign national is Spanish. At lagi nilang sinasabi na parang, I love the Philippines because may similarity yung salita kasi nga 'di ba sinakop tayo ng mga Spaniards before. Mga turista na nakikita natin dito sa isla ng Boracay Island pag off season is mga balikbayan, yung mga Pilipino na nakatira na sa ibang bansa na uuwi lang sila dito sa Pilipinas para magbakasyon. So yun yung mga kalimitan or yun yung mga turista na makikita natin sa Boracay Island pag off season. Pang-apat, yung mga turista na nakikita natin dito sa Boracay pag off season is yung mga nakapag-book ng ticket in advance. So yung mga nakapag-book ng piso sale, yung piso sale nakapag-book, yun yung nakikita natin dito sa isla. Pero hindi ko naman inaano yung mga ganon kasi parang syempre tipid-tipid din pag may time, kahit na nga ako nagpipiso sale din ako. Pero tatanungin niyo ako, ano ba yung buhay ko dito sa Boracay Island? So alam niyo mga Islanders, I've been living in Boracay Island now for 4 years and ano na ba ngayon? March, April, May. 4 years and 2 months na dito sa Boracay Island. So I start living here accidentally actually. Na-lockdown lang ako dito. So wala akong choice, hindi ako makauwi. It's because walang masakyan kasi nga bawal. In-explore ko talaga yung isla ng Boracay Island. Nung na-explore ko yung isla ng Boracay Island, sa sobrang napakaganda during pandemic, napakatahimik, ang daming dolphins, ang daming mga turtles na, alam mo yun, lumalangoy dito mismo, mga Islanders, dito mismo sa dagat. Sabi ko, shit, dito na ako titira. Nag-decide na ako na dito na manirahan sa isla ng Boracay Island for good. Sabi ko, I want to promote Boracay Island and mapopromote ko yan kapag maging tour guide ako. So, nag-training ako sa Department of Tourism para maging community tour guide dito sa isla. And luckily, until now, I am a certified tour guide and recently lang inawardan ako ng Boracay Tourism Office or Malay Tourism Office as the ambassador or Boracay ambassador dito sa isla ng Boracay Island. So yung recognition pa lang na alam mo yun, ma-recognize ka ng LGU ng Tourism Office dito sa Boracay Island is napakalaking karangalan na po yan. Remember, imagine na hindi ako taga dito sa Boracay Island because I'm a Muslim. I came from Lanao del Sur, Puana Bayabao, at dito lang ako nanirahan. So in-acknowledge nila ako as their Boracay Tourism Ambassador dito sa isla ng Boracay Island. So, yung mga eme-emeng interview ko dito to promote Boracay Island, yun ang I think isa sa reason why they recognize me. Yung isa sa mga discovery ko sa mga foreign nationals na nagbabakasyon dito sa isla ng Boracay Island is ayaw nila ng maingay. Ayaw nila ng maraming tao. Ayaw nila ng sobrang crowded na lugar. Kaya dito sa station ng mga Ka-Islanders, hindi siya actually crowded. Kaya maraming mga foreign nationals ang dito tumatambay, nagmumuni-muni. Kasi nga medyo tahimik, lalo na doon sa may pinakadulo, sa may Diniwid Beach. Mostly doon yung mga foreigners na nakatambay, doon sila naliligo. Kasi ang mga foreigners kasi, discovery ko lang to the reason why nagbabakasyon sila, it's because they want to unwind from the super napakalamig na weather sa kanila. And then siguro I think that the toxic environment, kasi di ba mostly sa mga foreigners is work home lang sila. So gusto lang nila ng tahimik, simple, yung makakapag-relax sila ng bonggang-bongga
Yun yung isa sa mga napansin ko sa mga foreigners na nagbabakasyon dito sa Pilipinas, especially dito sa Boracay Island. Kasi unlike sa atin ng mga Pinoy kasi, kapag nagbabakasyon kasi tayo mga Islanders, hindi tayo yung tipong naghahanap ng spot for relaxation. Mostly ma-adventure kasi tayo ng mga Pinoy. Mahilig tayo sa mga picture-picture, Instagrammable shots, mga magagandang location. Ganun tayo na mga Pinoy. Yung foreigners kasi mga Islanders, hindi sila ganun. I mean, hindi sila mahilig sa picture-picture, video, kineso, mga kung ano pa man. They just want to enjoy and appreciate the nature. Ganun sila, ganun yung foreigners. Tayo kasi mga Pinoy walang nature. Basta nandun ang enjoyment. Hala, sige, go na go. Ganun tayo mga Islanders. Which is yun naman yung isa sa positive outlook natin ng mga Pinoy na very talaga tayo, adventurous, masayahin. Ano lang tayo, go with the flow, 'di ba? Sabay lang tayo sa alon ng buhay, ganun. And of course, mga Islanders, if you want to come to Boracay Island at naghahanap po kayo ng mga water sports activities dito sa isla ng Boracay Island, abay, alam nyo na kung ano yung mga ibubook din nyo ng mga water sports activities. Meron tayong yate, meron tayong island hopping. Is it private ba or joiners? Meron tayong mga boodle fight setup na pwede natin ibigay sa inyo, 'di ba? I-present. Meron tayong mga water activities like parasailing, meron tayong mga parasailing, mga jet ski, any activities that we have dito. Time check, it's 5:59, so 1 minute na lang mag-aalas 6 na. And as you can see, papakita ko sa inyo yung mga turista ngayon dito sa Boracay Island ng ganitong oras. So kanina wala masyadong tao kasi napaka-init, but right now ayan, 'di ba? Ito yung kaganapan sa Isla ng Paraiso, ang Boracay. Ayan, ito yung mga tao ngayon dito, mga tourists. Wow, sweet. Okay. Kasi, kaya maraming tao pag mga ganitong oras, mga Islanders, it's because inaabangan nila yung sunset. So, nagsa-sunset viewing yung mga tao. So, parang nanonood sila ng sine. Diba? Ayan. Yung iba nakaupo, mga afangs. There you go. Ayan yung mga eksena nila. 'Di ba? Pak. Ano lang? Picture, 'di ba? Sunset viewing. Ang ganda naman kasi ng sunset dito sa Boracay. I mean, hindi mo talaga maipagkakaila na ang Boracay ay isa sa may pinakamagandang sunset sa buong Pilipinas. Hindi lang sa buong Pilipinas, but sa buong mundo. 'Di ba? So, kahit na ganitong month, May, off season na, still marami pa ring mga turista na nandito. Ayan, spending their holidays here sa isla ng Boracay. Ayan. So, ayun. So, kung mapapansin ninyo guys, di ba? Alas 6 na. Pero, mukha pa rin alas 5. Hindi pa siya gumagabi. Ayan. Say you love me, say. There are so many reasons why you should come and visit Boracay Island, especially to those future tourists who haven't been to Boracay Island. So this is your final call and your chance to visit
the island of Boracay, kagaya ni ate, di ba? Pak na pak si ate with the farms and everything. Di ba? Ayun.